sa pangalan po ni Jesus. Salamat po sa gabi ito. Minsan para makita ito. Salamat kay Lord sa kagagalaan, sa pag-ibig, pagmamahal at pag-alinga sa amin lahat. Sa divine protection mo, Lord, divine guidance, divine healing, divine the blessings mo sa amin lahat. Thank you so much for your love, Lord. Thank you for your mercy and compassion. Father God, again, I pray na muli kami katagpuin sa lugar nito at papalain niyo po lahat at bubun sa panawagan sa paniniwala kami, Lord, wala po na malapit na may pananampalataya sa iyo na iyong tinatanggihan. Kaya nandito ko, Lord God, na sa lahat ng tumugon, pinagpala ko naman sa pangalan ng Jesus na namahalan at ang Espiritu Santo. Amen! Purihin ang Diyos, palakpasigyaw ng pagpalang gabi, tanghali, araw sa ating lahat, mga minamahal kapatid. Samahan niyo po ako, open yung Bible in Luke chapter 9, verse 57 hanggang sa mga sumusunod. Sa wikang Tagalog po, sabi ganito, habang naglalakad sila, ang isang lalaki nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan. Pero sinabi ni Jesus, may mga lungga ang mga asong kubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ako na anak ng tao ay walang sariling tahanan na mapagpahingahan. Sinabi ni Jesus sa isa, sumunod ka sa akin. Pero sumagot siya, Panginoon, pauwiin po muna ninyo ako para maipalibing ko ang aking ama. Pero sinabi sa kanya ni Jesus, ipabayang mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanyang mga patay, pero ikaw, lumakad ka at ipangaral ang mo tungkol sa paghahari ng Diyos. May isa rin nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Pero hayaan nyo muna kung magpaalam ako sa pamilya ko. Sinabi ni Jesus sa kanya, ang sinumang nag-aaral na palaging lumilingon ay hindi kapakipakinabang ang paglilingkod sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Ito po ang ating mabuting balitang pagkilayan sa oras na ito. Nagpaan po ang Diyos sa pagmamahal, Diyos sa dakila, Diyos sa mapagbigay. Kaya ngayong gabi ito, upo na po tayo lahat. Kaya bago po lahat, magandang gabi. Kamusta na po dito sa lawaan? Naglalawak ba pananampalataya? O nalalamig ba? Nangiinit ba? Napaypay ba? Masigla ba lakas? Sino masigla? Talamay. Yan. Palapang na malakas. Yan. Every time na tayo po ay nasa gawa nila, kung ilang piraso lang tayo dito, tandaan nyo, sinabi ng Lord, samantala o tato nakatipo sa ngalan niya, naroon siya sa kalagitnaan natin. Ay bisibit ang Diyos ay ating kapiling ngayon. Naniniwala kayo? Amen. Sino naniniwala na ang Diyos kasama natin ngayon? Motuo mo mga ang Ginoo kauban nato. Amen. Ginang taparisyon. Kabalo ka ba? Kabalo ka ba? Kung siya ka mamatay? Kaya ang Ginoo may nakabalo, mangandam ta. Mangandam ta na dili mamugnaw ang itong kasing-kasing o pag-ampo o pagsalig sa Ginoo. Kaya mamugnaw galing ang iyong faith o pag-ibig at pagsalig sa Ginoo, dili na matambong sa gawain ng Diyos. Amin po ba? O kailangan mag-alab ang ating faith, panampalataya sa Diyos, na lagi tayong matambong at maminaw sa puro sa Ginoo. At nabalo sa ating ginagmao. Ating buhay, sinunod na, di ba? O, ang patay lang pwede na mag-ampok, ang patay pwede magsisi, hindi. Ang buhay pwede magbago, ang buhay pwede maganda, ang buhay may chance na mag-duol sa Ginoo para mag-usap. Amen? Kaya magkapresyon. Mas awit lang gawain dito. Sa week lang gawain dito. Kaya ay pagtulog-tulog. Naniniwala ba kayo na aking buhay sa mundo may hangganan? Amen. Yan. Kung kailan yung show ng araw, di ba? Hangganan. At naniniwala ba kayo na dalawa ang ating destinasyon? Naniniwala kayo? Pero, kaya wala may kabalo sa kinabuhi, pero sa tamagpuan sa Ginoo, pinagdapaligsoon, busa, magpadayon ta, binaw, magsunod, o isagawa, ang pulong sa Ginoo. Tumo na dali. O, pakpak mo to, o. Karon ating tunan, ating pag-aralan, wala hutay ka sa pagsunod sa Ginoo. Wala hutay ba mo? Magpatuloy sa pagsunod. Amen? Ano, gusto niyo mong sumunod sa Diyos?
Asa mo ginawa ron? Para klaro. Ang tinutuloy sa langit, si Yawa Shaddai. Ang tinutuloy sa Yawa, impyerno. Kung gusto mo sa impyerno, at kung susunod kay Yawa. Gusto mo na langit, ang sunod mo, si Yahweh. At ang basa, ibasa ka ron. Habang nalakad sila, may isang lalaking nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan. Yan ha. Pero sinagot siya ni Jesus, may lunggang mga sunggubat, may pugat mga ibon, ngunit ang nagtao wala man na mapapahingahan. Okay? Ang dapat mo sa langit si Kristo. May isang tao na sabi, Lord, I will follow you wherever you go. Okay, di ba? Kasi ang daan sa langit si Kristo. Ang gusto niya may langit, ay Kristo siya susunod. Amen? Kaya sinabi ni Kristo, dili sayon ang pagsunod sa Ginoo. Ha? Dili sayon ang pagpato sa langit. Ang sabi ni Kristo, gusto mo musunod na ako? Muban ako? Mapunta sa langit? Mahilangit? Ako sundin ninyo. I am the way, the truth, and the life. Pero ang pagsunod sa Kanya, sabi niya, may lungga ang asong gubat. May pugat ang mga ibon. Amen? Ang anak ng tao, walang pahinga matulugan. Kung sagot pa sa mudaran, gusto mo sa langit, si Kristo ang dalan. Amen po ba? Pero kapag gusto magsunod kay Kristo, may mga requirements. May kaakibat na pasakit. May kaakibat na pagsulay. May kaakibat na pagtitiis. May kaakibat na pagsigasig sa pagtambong sa pulong, sa paminaw sa pulong sa Diyos. Amen. Gusto mo kay Kristo, imutambong sa everything. Paminaw sa pulong sa Diyos para maluwas. Kaya lang naman gusto mo ang Kristo, sundan si Kristo, hindi ka matambong. Matambong ka, matulog ka. Ngayon, sabi niya, Lord, I will follow you wherever you go. Pinasabi ni Kristo, nalugang ang sutupan. Pinakita, dyan ang pagsunod sa Diyos, hindi madali. Ang pagsunod sa Diyos, mag-usap ta, magbago ta, mag-sacrifice ta. Willing to sacrifice, willing to usap, willing na mutampong, maminaw sa pulong sa Diyos. Kung gusto talaga, magpunta sa piling ni Kristo. Amen? In other words, consistent tayo dapat. Kapatang matay, kapag mabalik si Kristo, consistent tayo sa pagdalo atin at pagkinig. Yan ang sabi ni sa ating mga talata. Kaya gusto niya sa mula ni Kristo eh. Ang kondisyon ni Kristo sabi niya, dapat magkaroon ng self-denial. Magkaroon ka ng commitment. Magkaroon ka ng eagerness to serve the Lord, to sing, para magkasigawa ng Diyos. Ano na po lahat yan? Amin po ba? Kita magluya-luya. Kaya magluya-luya ka. Bigka ka. Sayawa. Dito po, mga minamalapatit, sa unang talata pa lang natin, isang tao dito, agresibo. Isang tao agresibo na sumunod kay Kristo. Di ba? Parang tayo naman, di ba? Agresibo tayo mag-serve. Agresibo kumawi. Agresibo dumalo. Agresibo kumaten. Agresibo sa gawain. Sa una tayo, agresibo. Habang tumatagal, hindi na agresibo. Bakit? Sabi ni Kristo, may lunggang asunggubat. Nung gumaan sa mga struggle na, pagsulay na, ikapoy na, hindi naman pa tayo. Unang, ihulong na sila. Umuhulong ka, paano ka makarte sa langit? Hulong ka, para ka makarte sa bahay ng hanggan. Ang mga Diyos. Hindi po ba? So, ayaw maghulong. Yan talaga suot. Ayaw hulong. Ayaw puno. Ayaw hulong. Ayaw puno. Kung malak pa ka makulong, digit makulong din sila. Nabina talaga. Amin po ba? Okay, pangalawa. Verse. Una, 57. May sinabi may isang lalaki lumapit at sumunod. Pangalawa, si Kristo na nagsabi sa kanya, ikaw, sumunod ko sa akin. At ipahayag mo at pahayag ka ng salita ng Diyos. Yung una rito, gusto maglingkod sa Diyos at sumunod. Pero sinagot Kristo, may kakibat na pag-struggle, pagsubok. Ang pangalawa dito, pinipwede ni Kristo, ikaw, sumunod ka sa akin. O, imbes na pinipwede ni Kristo yung isa, na gusto sumunod sa kanya, ayaw na sumunod. Sabi ang ibay. Sabi ganito, Lord, hayaan mo lang kung yung patay. Ang sabi ni Kristo, hayaan mo naman patay, ng palibig na sabi patay. Ano po ba? Ikaw, sumunod ka sa akin, umatay ka sa lawaan, mag-inaw po sa Ginoo.
Amen? Para maluwas. Nangatwiran pa siya. Hayaan mo man ako, papalibig ko yung aking patay. Ibig sabihin, meron siya rason. Parang tao, tayo. May permitting ngayon, may gawin ngayon. Saka na kuwatin kasi maglamay mo na ako. Saka na kuwatin kasi ganito. Ang dami tayo, di ba? Hello? Saka na kuwatin dyan sa lawangan. Marami pa namang araw. Marami pang Thursday, marami pang Tuesday, marami pang araw. Akin po insight na sa ating binasa ngayon. Totoo lang, ang pagsisilbing pagkilig mo sa Diyos talaga, dapat sometimes kasi, makaramdam ka ng tatamarin ka, makaramdam ka ng sigasig ka, makaramdam ka ng absent ka, makaramdam ka ng gusto, ayaw, makaramdam ka niyan eh. Amin po ba? Minsan nagawain, di pa matambong, kahit kaya mo sayaw, kahit kampong niya. Tapos yung mga ngayon, sige lang, Lord, give me 300 million. Kuya, nanda, mga ngayon niya, di man matambong sa gawain. Lord, bigyan mo ng business, bigyan mo ng magandang buhay, bigyan mo ko ng trabaho, bigyan mo ko ng ganito. Ang dami hindi niya, Lord. Pero isang araw lang, ilang oras na ang gawain, hindi ka makita sa gawain ng Diyos. Sabi ni Pablo, come near to God, and He will come near to you. Dulo sa Ginoo, tungkol sa kanino. Kung sa pag sa grasya, nang malayo ka sa grasya, mamulayo ka sa grasya, ay baka matambong. Pero accepted mo ang istorya, accepted mo. Bakit? Kasi naamang mo din. Nanambong mo. Di mo ang pinamang ng grasya. Kung nanambong ka rin, ay grasya. Amen? Kaya hindi mo, naamang mo din. Kabalang pa sa mga lakas, yung mga nagawain, hallelujah. Lalo po God, Lord the Christ Jesus. And po, napakaliwanag po yan. Then, pangatlo, point na ibigay ko hapon, 3 puntos na to. Pangatlong puntos. Ang una, lumapit sa Diyos. Lord, I will follow you wherever you go. May sagot si Kristo. Yung pangalawa, sino na pumili sa Kanya? Ikaw, halika, sumunod sa akin. E pangakan ng buong balita. Ito manggi siya. Marami alibay. Ano po ba? At yung pangatlo, ang sabi pangatlo, nag-alibay din. Hayaan mo muna ako umuwi at magpaalam sa akin mga mahal sa buhay. Di ba? Nakalibay din. Pumunta sa akin, nakalibay din. Nung nakalibay siya na, hayaan mo muna ako umuwi. Dahil ako'y mapaalam sa akin mga mahal sa buhay. Kato nag-alibay, alam mo na kayo mag-alibay naman, di mo tambong, alibay. So, ano sabi Kristo? Sabi na alibay, Lord, musunod ako sa inyo, musunod ko lagi, musunod ko. Para bang una sa ito, musunod ko. Buwa, di musunod. Di ba? Para bang, anak, permitting taron. Tambong permitting, nai, unang doon, musunod ko rin mo. Ako man ang permitting, ang anak, para pasunod. Bakit? May alibay, tanang TV. Hello. Muna siya sa last verse. Sa last verse natin, sabi doon, umuwi ko sa amin at magpaalam. Di ba? Ano sa Kristo? Okay. Naitutong si Kristo, alam mo, tambong dili ng alibay, tapos sumangil, naitutong si Kristo. Ang sabi ni Kristo sa last verse, ang sino mang nag-aararo na palagi lumilingon sa kanyang pinagagalingan, hindi magarating sa kanyang paroonan. Kaya ay mong lingi. Diretso yun, lakaw. Ano lingi na to? Diretso lang. Bisa hinay-hinay, basta kanunay. Amen? Bisa pagong, basta umuusat. Ang pag-umag kasi mga mag-rabbit ba? Kusukin mo dagat. Ang pagong, hinay mo dagat. Pero ang pagong pa ang nanalo. Ang rabbit, nakilding na naman. Sige, pag-gulmunong. Diba? Kung tatlo lang, hulong-hulong, absent ka ron, present, absent ka ron, present. Ano siya? Ang pagong, bisa katulgon, tambong. Ikapoy, tambong. Bisa pagod, tambong. May pagsubok, tambong. Oh, ang marabig sa una, hallelujah! Ang marabig, lahat-lahat. Katugayan, nawag na. Ano ang bilin ko, mga pagong? Diba? Ibig sabihin dito, maging consistent tayo. Magpatuloy tayo, ayaw mo kulong, ayaw lingi sa pinanggalingan. Amen? Tuloy-tuloy lang. At para mas travel dyan, tuloy-tuloy lang. Kapoy ka, katulgong ka, tuloy-tuloy lang. Okay lang, katulgong ka, bungay ang mata mo, basta naglingkod ka, naminaw ka. Kung piyong ka, okay ra, basta mata ka. O, piyong naman ka. Bago matulog, piyong naman. Makadyatong ka. Iba lang piyong ang mata na yung kayakos. Challenge po yan. Nakapamusunod sa Lord, consistent tayo. Amen?
Following Christ will always involve blessings, trials, suffering, sacrifice, faith, kasama lahat yan. Pero pag malahutay ka, meron tayong buhay na walang hanggan. Palakpakan sa Lord po siya. Sige lang may nagpala! At gusto mo magpalain! Inano natin, Sol! Diretso na tayo! Diretso tayo. Kay Kristo! Ang dang sa langit! Si Kristo! Ang sundan natin! Amen? Busa! Magpadayon ta. Kasi kapoy ta. Unang puntos doon, hindi tayo dapat hihinto. Amen? Kahit na may kabiguan, may pagsubok, may mga struggle, magpadayon ta. Magpatuloy. Amin po ba? Amen. Kasi dito, yung isa, tumanggi. Yung dalawa na pininput ni Kristo na sumunod, may mga alibay. Para sa atin ba? Marami tayong alibay sa pagdalo sa gawain. At ang daan patungo sa langit si Kristo, ang sa impyerno ay yawa. Yan po siya, ito gawain ng Diyos to, musunod ta, may minaw ta. Kasi ang pagsunod, nabubuksan ang langit, durong ako ng langit, para ibuhos ang masaganang pagpala sa atin. Ang sumusunod sa Diyos, may buhay na hanggan. Pangalawa, sabi sa Deuteronomy, di ba? Bubuksan ng Diyos ang durungaw na langit at ibuhos sa atin ang masaganang pagpala. Hindi na yun. Hindi ka na mangungutang, bago ikaw pa papautang sa mga sumusunod. Amen? Kasi walang sumusunod sa Diyos na hindi pinagpapala. Naniwala kayo? Kaya ngayon kapatid, sa oras na ito, ang masasabi ko po sa atin lahat, ano man mangyayari, magdilingkod sa Diyos. Palakpakan siya, tayo tumayo, at tumayo. Ano mang mangyari, susunod sa'yo, pupurihin, laging sasambahin. Ano mang mangyari, nais mo'y gagawin, aking Panginoon. Hallelujah. Ipasa po ng mga kamay ang kasama niya yung mga prayer requests at mga handog, mga bags at mga religious articles. Thank you, Lord. Mapagmahal namin Yahweh o Shaddai, Diyos ng mga pangyarihan, mapagmahal, mapagkalingan. Panginoon, malakasin po o Diyos sa aming pananampalataya. Malakasin mo Diyos sa aming pagsalib diakrani mo at silyohan kami ng banal mo dugot Espiritu na kami makanahutay, Lord, sa pag-serve sa Panginoon. God, paspasan niyo po kayo mga pati dito bugo ngayon. Pagpalain niyo po kami lahat sa oras na ito. Lahat namin dalangin at personal pangangailangan, minsan palubin mo na ipagkaloob sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain niyo po, Lord, ang mga pati na tumugo sa gabing ito. Alam ko na batid mo, Diyos, ang aming pangangailangan. Batid mo, Diyos, ang aming personal pangangailangan sa iyo. Kaya minsan pang sundan mo ito ng himala at mabalaghan ang lahat ng dalangin ng bawat isang Panginoon Diyos. Pwede mo, Panginoon, ang aming alat handog, mga langis, mga wat, mga bags, Panginoon, ay pisa magpuno ito ng pinag-financial na pangangailangan ng Lord God. Dahil ang Diyos na higit sa sapat namin mga pangangailangan na hindi ka naubusan, Lord God, ng yaman. Kaya loobin niyo po na kami pagyamanin, palakasin, pagpalain, pagalingin sa mga karamdaman. O Diyos, ano mang dalangin ay namin ko na ngayon pray pinagkaloob na. I-bless you po ang mga prayer request, Lord. I-bless you pero Lord God ang mga alat handog, ibalik sa kanila na higit pa sa kanilang ipinagkaloob. At inamin ko, Lord, na minsan pang bubuksan mo ang durungawan ng lalaki at minsan pang ibuhos sa amin ang masaganang papalang financial pangangailangan naman sa pangalan po ng Jesus ng Nazareth, sa naman ng anak at ng Espiritu Santo, isang malakas na Amen! 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 God bless all. Hallelujah!